Hihilingin ko sa Ama, Espiritu'y isugo niya upang sumainyo tuwina. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules sa ika-6 na linggo ng pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay at ngayong araw ding ito ay ating ginugunita ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Fatima. Noong taong 1917 nang siya po ay magpakita doon sa 3 bata at ihatid o ibigay ang mensahe ng kahalagahan ng pagdarasal ng Santo Rosario. Dahil yung mga panahong iyon ay talagang matindi ang nangyayaring kaguluhan, yung mga gera, kagutuman, mga pang-aabuso, at ibinibigay sa atin sa tulong ng Mahal na Birhen ng Fatima yung kapangyarihang magagawa ng panalangin. Kaya nawa sa ating pong pagdiriwang, kung saan narinig din natin sa ating ebanghelyo na pinupuri ng mga tao, kung sino man, marahil hindi pa nila lubusang kilala, pero ang sinabi nila ay napakaswerte ng iyong ina. Habang si Kristo ay nagpapahayag ng mabuting balita, nagpapakita ng mga kababalaghan, maraming tao ang umahanga at isa na rin dyan siyempre, kaakibat na rin dyan yung pagmamalaki na napakaswerte ng babaeng nagdala sa iyo sa sinapupunan. Proud na proud yung mga tao na para bang sinasabing, sana ganyan din ang anak ko. Sana kami na lang o ako na lang yung nanay mo. Pero sa isang banda, bagamat hindi ikinakahiya ni Jesus ang kanyang mga magulang, si Maria, pero mas binigyan pa ng lalim na hindi lang maswerte si Maria dahil siya ang ina ni Jesus, kundi dahil masigit na mapalad na tinanggap niya at binuhay at isinasabuhay ang salita ng Diyos na nagkatawang tao, walang iba kundi si Kristo. So hindi lang yung basta nanay ka lang, kundi yung kaugnayan na kaya ka nanay ay dahil sa Diyos. Kaya ikaw ang ina dahil tumugon ka sa panawagan ng Diyos. Hindi lahat ay isinasabuhay, hindi lahat ng mga nagsilang, hindi lahat ng mga nanay ay talagang gumaganap sa kanilang pagiging ina. Pero yun, sabi nga, maswerte tayo. Alam mo, kayo po, ano ba ang sabihin nating ipinagmamalaki ninyo sa inyong mga anak? Halimbawa lang kung kayo po, ano ang nasasabi ninyo na ipinagmamalaki ninyo sa mga tao? Matangkad sila? Hindi sila unano? Matangkad, magandang pangangatawan, pogi, maganda,
na wow, no, ang swerte mo naman, yung anak mo, pang beauty queen. Ano ba? Ano pa bang mga ipinagmamalaki ninyo na napatapos ninyo? Napatapos ninyo sa pag-aaral. Ngayon, sila ay mga professional na. At hindi naman po masama yun, no? Kasi talagang kahanga-hanga din naman yun. No? Pero sabi nga din dito sa ating ebanghelyo, ang isang bagay na pwede niyong ipagmalaki ay kung sila ba ay nagiging mabuting tao. Sila ba ay dahil din sa inyo, no? Halimbawa, dahil sa inyo na kayo ay palasimba, sila ba ay nagsisimba din madalas? Sila ba ay may malalim na pananampalataya at takot sa Diyos? Kasi yun yung maganda at mas mainam na maipagmalaki. Hindi naman ipagyayabang, pero magkakaroon ka rin ng parang pasasalamat din sa Diyos na sa kabila ng mga pinagdaanan, sa kabila ng hirap, ay sila ay nailapit at sila ay napalapit sa Diyos. Anumang status, anumang ang marating nila sa buhay. Sa ngayon, di ko alam no, kung sa mangyayari sa lipunan natin, kung saan na babalutan ng iba ang moralidad ng mga tao. Ibang-iba ang moralidad na ngayon ay pinagsisigawan ng mga tao, mapakalyaman o mapa sa Senado, mapa Kongreso. May mga nanay ang mga ito. Yung iba nga dyan, nanay na. Pero sila ba ay masasabing mapalad? Sila ba ay karapat-dapat na kainggitan dahil sa kanilang pananamit? Kasi minsan may isip mo rin, no? Ano kayang sinasabi? Minsan naging issue na natin itong mga ano ba, mga babies yan? Anong tawag doon? Yung mga anak ng mga nasangkot, ng mga babies, mga anak na mayayaman, na mga gumagastos ng todo-todo. Pero, di ba? Ano yan? Hindi, may tawag sila, di ba? Nepo babies, di ba? Nepo babies. Kaya parang pag pinapanood mo din sa balita, no, itong mga ito na publicly nakikita sa social media, sa TV, aware ba sila at may konsensya pa ba sila na ano ang masasabi ng mga tao sa kanilang mga anak habang ang kanilang mga magulang ay nagbabangayan, mga nasasangkot sa nakawan? Nasasabi ba napakaswerte naman ng mga magulang nito? So, sana po, no? Hindi masama na umasenso, hindi masama na mabigyan at magbigay ka ng magandang, hindi lang maganda marangyang pamumuhay sa iyong mga anak. Hindi masama. Pero yun nga po, no, kailangan natin masuri din yung kanilang ugnayan sa Diyos. Aanin mo yung yaman kung hindi naman sila nagiging mabuting tao. At ang isang hindi mabuting tao, hindi mapupunta sa langit. So, sana po, no? Alam ko matindi ang alok ng mundo na dapat ito ang maibigay, na dapat ganito ang nanay, ganito ang magulang. Pero mas pakinggan natin kung ano ang sinasabi ng ating ebanghelyo sa kung ano ang dapat na ibinibigay sa mga anak. So, wag nawa tayo ang maging dahilan, no, ng kanilang pagbabago at paglayo sa Diyos. Sikapin natin, lalo na po sa inyo, mga nanay, mga magulang, na sa tulong nawa ng mahal na Birhen, maipakita ninyo kung paano magdasal, maipakita ninyo kung sino ang dapat kapitan sa mga panahon ng kaguluhan. Hindi ang tao, kundi ang rosaryo.
Amen.